Lola, huwag ka masyadong kumain ng itlog. Mataas daw yan sa kolesterol. O, baka naman narinig nyo na ito. Pag matanda na, mas okay na magbawas na lang ng kain para hindi na lumala ang sakit. Pamilyar ba? Ilan lang yan sa mga payong akala natin ay makakatulong sa ating mga mahal na senior, pero sa totoo lang, baka lalo pa pala silang mapahamak. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 3 karaniwang maling paniniwala sa pagkain ng matatanda. Mga paniniwalang akala natin ay healthy, pero pwedeng magdulot ng kapinsalaan sa kalusugan ng mga 60 anyos pataas. Importante itong malaman ng bawat senior, caregiver, at anak na nag-alaga sa magulang para makaiwas tayo sa tahimik na epekto ng maling diet advice. At hindi lang ito opinyon, bibigyan natin ito ng paliwanag base sa agham, tunay na karanasan, at praktikal na tips para sa araw-araw. Unang maling paniniwala, bawal kumain ng itlog araw-araw dahil mataas sa kolesterol. Ano ang paniniwalang ito? Maraming matatanda ang umiiwas sa itlog dahil iniisip nila na ito ay direktang nagpapataas ng kolesterol sa dugo at kalaunan sa panganib ng atak sa puso o stroke. Ano ang totoo? Ayon sa mga makabagong pag-aaral, gaya ng inilathala ng Harvard School of Public Health, ang kolesterol sa pagkain o dietary cholesterol ay hindi ganoon kalaki ang epekto sa blood cholesterol ng karamihan sa tao. Mas may epekto ang trans fats at processed carbohydrates, gaya ng puting tinapay, soft drinks, at instant noodles. Ang itlog ay may high-quality protein, choline na para sa utak at memorya, at bitamina tulad ng B12 at D na mahalaga sa kalusugan ng seniors. Bakit ito mahalaga sa matatanda? Kapag tumatanda tayo, natural na bumababa ang mass ng ating muscles. Kung hindi sapat ang protina sa ating diet, mas mabilis ang paghina ng katawan. Isang itlog bawat araw ay pwedeng magbigay ng sapat na protina at nutrients para sa muscle repair, utak, at kalusugan ng buto. Paano ito isasama sa araw-araw? Kung walang allergy o ibang kondisyon, ang isang buong itlog araw-araw ay ligtas para sa karamihan ng seniors. Maaring iprito sa kaunting mantika, ihalo sa sopas, o gawing boiled egg sa almusal. Mahalagang tip, mas mainam ang malambot na nilagang itlog para mas madaling nguyain ng may mahina ng ngipin. Pangalawang maling paniniwala, kapag matanda na, mas mabuting bawasan ang kain para di lumala ang sakit. Ano ang paniniwalang ito? Dahil sa takot sa diabetes, alta presyon, o iba pang sakit, may mga matatanda na halos hindi na kumakain ng maayos. Bawas kanin, bawas ulam, bawas lahat, hanggang sa halos wala ng gana. Ano ang totoo? Ang labis na pagbabawas ng pagkain ay pwedeng magdulot ng malnutrisyon, isang tahimik pero mapanganib na kondisyon sa matatanda. Kapag kulang sa sustansya, mas madaling dapuan ng sakit, mabagal ang paghilom ng sugat, at lalong humihina ang katawan. Sa katunayan, ayon sa World Health Organization, ang undernutrition sa mga matatanda ay may kaugnayan sa mas mataas na posibilidad ng pagkahulog, pagkabali ng buto, at depresyon. Bakit ito mahalaga sa matatanda? Hindi sapat na basta bawas pagkain. Ang kailangan ay tamang pagkain, may sapat na protina, good fats, fiber, at nutrients. Kailangan ng katawan ang enerhiya at sangkap para gumaling at lumaban sa sakit, lalo na sa edad na 60 pataas. Paano ito isasagawa? I-monitor ang timbang at kalagayan ng kalusugan, huwag basta-basta magbawas ng pagkain. Magplano ng balance plate, 1/2 na gulay, 1/4 na protina, tulad ng isda, itlog, manok, at 1/4 na complex carbs, tulad ng brown rice o kamot. Ugaliing magmerienda gamit ang healthy snacks gaya ng saging, mani, o lugaw na may itlog. Reminder, kung may diabetes o ibang kondisyon, kumonsulta sa doktor o registered dietitian bago baguhin ang diet. Pangatlong maling paniniwala, hindi kailangan ng matanda ng maraming tubig dahil kakaunti na lang naman ang gawain. Ano ang paniniwalang ito? Dahil hindi na kasing aktibo gaya ng dati, madalas ay nakakalimutan ng seniors na uminom ng sapat na tubig. Minsan, sadyang nililimitahan pa ang pag-inom para di madalas umihi. Ano ang totoo?
Ang mga matatanda ay mas at risk sa dehydration dahil bumababa ang kanilang pakiramdam ng uhaw. Ibig sabihin, kahit nauuhaw na sila, hindi ito agad nararamdaman ng katawan, kaya't pwedeng ma-dehydrate ng hindi nila namamalayan. Ang dehydration ay may mga epekto tulad ng pananakit ng ulo, pagkahilo, paminsan-minsan ay confusion o kalituhan, panunuyo ng balat at bibig, hirap sa pagdumi. Bakit ito mahalaga sa matatanda? Ang sapat na tubig ay tumutulong sa maayos na sirkulasyon ng dugo, tamang paggalaw ng bituka upang maiwasan ang constipation, pag-regulate ng body temperature, memorya at focus. Paano ito maisasagawa sa araw-araw? Maglagay ng maliit na bote ng tubig sa tabi ng higaan o upuan. Gumamit ng alarm o timer bilang paalala. Uminom ng tubig kada kain at bago matulog. Uminom ng sabaw o tsaa kung hindi fill ang plain na tubig. Mahalagang tip, iwasan ang sobrang tamis o caffeine. Mas mainam ang plain water o kaya'y salabat, malunggay tea o tubig mula sa pinakuluang prutas. Maikling kwento, si Mang Andres at ang itlog araw-araw. Si Mang Andres ay isang dating magsasaka sa Nueva Ecija. Sa edad na 72, iniiwasan niya ang itlog at karne dahil masama raw sa puso. Kaya araw-araw, gulay lang at kaunting kanin ang kinakain niya. Pero nitong nakaraang taon, napansin ng kanyang anak na si Liza na parang lalong namumutla at mabilis mapagod si Mang Andres. Nang ipa-check up nila, nalaman nilang kulang siya sa iron at protina. Sinabihan sila ng doktor, kailangan niyo pong dagdagan ang protina niya. Sa edad niya, importante ito. Simula noon, isinama nila ang itlog sa agahan ni Mang Andres araw-araw. Sa loob lang ng 3 linggo, nagkaroon na siya ng sigla, hindi na masyadong inaantok sa tanghali at mas may gana ng gumalaw. Akala ko masama sa akin, pero yun pala ang kailangan ko, sabi ni Mang Andres. Mga karaniwang tanong ng seniors at caregivers. Una, ano po ba ang tamang dami ng protina para sa edad 60 pataas? Ayon sa mga eksperto gaya ng National Institute on Aging, ang mga matatanda ay mas nangangailangan ng protina kaysa noong sila'y mas bata pa. Ito ay dahil sa natural na pag-ikli ng muscle mass habang tumatanda. Rekomendasyon: mga 1.0 hanggang 1.2 gramo ng protina kada kilo ng timbang sa katawan araw-araw. Halimbawa, kung si Lola ay 55 kilos, kailangan niya ng humigit kumulang 55 hanggang 66 gramo ng protina araw-araw. Narito ang halimbawa ng protina sa araw-araw. Ang isang itlog ay 6 grams. Ang isang tasang nilagang munggo ay 15 grams. Ang isang slice ng manok ay 25 grams. At ang isang tasang gatas ay 8 grams. Mahalagang tip, mas mainam kung ipapamahagi ang protina sa bawat kainan. Halimbawa, may itlog sa agahan, isda sa tanghalian, at munggo sa hapon. Pangalawang tanong, pwede pa bang kumain ng karne kahit may alta presyon o kolesterol? Sagot, opo, pero may kondisyon. Hindi kailangang umiwas ng tuluyan sa karne. Ang mahalaga ay ang uri ng karne at kung paano ito niluluto. Mga dapat tandaan. Piliin ang lean meat, gaya ng manok na walang balat o baboy na walang taba. Mas mainam ang isda, lalo na ang mga may omega-3 gaya ng sardinas, tamban at bangus. Iwasan ang processed meats, gaya ng hotdog, tocino at longganisa. Iwasan din ang pagprito sa maraming mantika. Mas mainam ang inihaw, sinabawan, o steam na karne kaysa sa pinirito. Kung may alta presyon, bantayan din ang asin. Gamitin ang mga alternatibo tulad ng kalamansi o suka, bawang, sibuyas at luya. Dried herbs gaya ng oregano, basil o rosemary. Pangatlong tanong, anong pagkain ang mabilis makapagbigay ng enerhiya sa senior? Sagot, ang seniors ay kadalasang madaling mapagod. Para maiwasan ito, importanteng kumain ng pagkain na nagbibigay ng sustained energy, hindi yung biglang taas, tapos bagsak agad. Mga pagkain na pwedeng tumulong. Saging, may potassium at natural sugar para sa enerhiya. Kamote, may fiber at complex carbohydrates,
para sa steady na lakas. Oatmeal, mababa sa glycemic index, maganda para sa blood sugar. Munggo at iba pang legumes, mataas sa fiber at protina. Nuts, almonds, kasoy. Ito ay may healthy fats at protein. Itlog, protina at choline para sa utak. Reminder, iwasan ang matatamis na pagkain gaya ng soft drinks o cake bilang energy booster. Mabilis ang taas ng enerhiya, pero mabilis din ang pagkapagod pagkatapos. Kung may natututunan kayo sa video na ito, huwag kalimutang i-share ito sa inyong mga kaibigan, kapamilya, at lalo na sa mga senior na mahal nyo sa buhay, si nanay, si tatay, si lola o si lolo. Baka ang simpleng kaalamang ito ang makatulong para makaiwas sila sa sakit o pagkapinsala. Huwag din kalimutang mag-comment kung may karanasan o tanong kayo, at mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang natural, makatao, at siyensyang gabay sa kalusugan ng seniors. Bago tayo magpatuloy, gusto ko lang ibahagi ang maikling kwento. Si Aling Mila ay 68 anyos at dating guro. Sa bahay, madalas siyang nakaupo at abala sa panonood ng TV. Dahil ayaw niyang pabalik-balik sa banyo, sinasadya niyang uminom lang ng isang baso ng tubig sa umaga at isa sa gabi. Isang araw, nagsimula siyang makaramdam ng pagkahilo at panghihina. Nung dinala siya ng kanyang apo sa klinik, napag-alamang mildly dehydrated siya. Sabi ng doktor, kahit hindi po kayo nauuhaw, kailangan niyong regular uminom ng tubig. Bumababa po kasi ang sensitivity sa uhaw habang tumatanda. Simula noon, gumawa ng simpleng chart ang kanyang apo. May oras kung kailan siya inom ng tubig. Bawat baso, may check sa kalendaryo. Sa loob ng isang linggo, bumalik ang kanyang lakas at nawala ang pagkahilo. Minsan pala, ang solusyon sa sakit ng katawan ay isang baso lang ng tubig, sabi ni Aling Mila habang nakangiti. Para sa maraming seniors, ang mahirap ay hindi lang ano ang kakainin, kundi paano ito iaayos sa buong araw. Narito ang isang simple at balancing meal routine na madaling sundan. Para sa almusal o breakfast, layunin, magbigay ng enerhiya at simulan ang protina intake. Isang itlog na pinakuluan o scrambled na may kaunting mantika. Isang saging o kalahating papaya. Isang hiwa ng whole grain bread o kalahating tasa ng lugaw na may gatas. Isang tasang maligamgam na tubig o salabat. Mahalagang tip, iwasan ang matatamis na kape at sobrang matamis na tinapay sa agahan. Para naman sa tanghalian o lunch, layunin ang major source ng protina, gulay, at complex carbs. Isda gaya ng bangus o tilapia. Inihaw o sinigang. Isang tasa ng kanin o kamote. Kalahating tasa ng ginisang gulay, tulad ng malunggay, kangkong o sayote. Mahalagang tip, umiwas sa ulam na walang gulay. Dapat laging may gulay. Para sa merienda, layunin nito na panatilihin ang energy at iwas sa biglang gutom sa gabi. Isang tasang nilagang munggo o tokwa. Isang saging na saba o biskwit na whole grain. Tubig o herbal tea tulad ng tsa ng dahon ng pandan. At para naman sa hapunan, ay layunin ay magaan pero may sustansya. Iwas sa mabigat na pagkain sa gabi. Malabnaw na sabaw, halimbawa tinolang manok na may gulay. Kalahating tasa ng kanin o patatas. Prutas na hindi matamis gaya ng mansanas o peras. At syempre huwag kakalimutang uminom ng tubig. Note, iwasan ang sobrang alat at mamantikang pagkain sa hapunan. Mga common mistakes sa meal planning ng caregivers. Una, pabayaan mo na, matanda na naman. Maraming caregivers ang iniisip na okay lang na kumain ng instant noodles o biskwit si lolo araw-araw, lalo na kung ayaw na nitong kumain. Ang katotohanan, habang tumatanda, mas mahalaga pa ang masustansyang pagkain dahil bumababa ang resistensya. Pangalawa, sabay-sabay lahat ng bitamina sa umaga. Ang ilang bitamina ay dapat iniinom kasabay ng pagkain o may pagitan sa isa't isa. Halimbawa, ang iron supplements ay hindi dapat sinasabayan ng kap o gatas. Ang calcium ay hindi rin dapat isabay sa iron. Kaya kumonsulta muna sa health provider o pharmacist para sa tamang timing ng supplements. Pangatlo, pagpipilit ng pagkain kahit ayaw kumain. May mga senior na wala lang talaga sa mood,
o kaya may problemang dental. Imbes na ipilit, hanapan ng alternatibo. Halimbawa, kung ayaw niyang ngumuya ng karne, bigyan ng mash na munggo o egg sandwich. Kung may pustiso at masakit ngumuya, subukan ang soup-based meals o lugaw na may isda. Pang-apat, silent malnutrition, ang delikadong di napapansing gutom. Maraming seniors ang mukhang okay pero palihim nang naghihirap ang katawan. Ito ang tinatawag na silent malnutrition. Mga signals, panghihina at madaling pagkapagod, pagkawala ng gana sa pagkain, madaling pagkahilo o pamumutla, pagbaba ng timbang na hindi sinasadya. Mahalagang tip, hindi sapat na busog lang. Dapat masustansya rin. Kaya mahalagang bantayan ng pamilya ang mga pagkain ng matatanda. Mas mainam kung may simpleng talaan o meal planner na sinusundan araw-araw. Pangwakas na paalala. Sa ating pagtanda, hindi ibig sabihin na mas kaunti ang pangangailangan ng katawan. Sa katunayan, mas kailangan natin ng tamang nutrisyon upang manatiling malakas ang katawan, makaiwas sa sakit, mapanatili ang kasiyahan at sigla sa araw-araw. At higit sa lahat, tandaan, ang kalusugan ay hindi lang tungkol sa pagkain, kundi sa pagmamalasakit, sa sarili, sa pamilya, at sa mga mahal natin sa buhay. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, paki-share sa isa mong kaibigan o kamag-anak na may senior sa bahay. Baka ito ang makatulong sa kanila para makaiwas sa sakit o pagkalito sa pagkain. Mag-comment din kayo sa baba. Ano sa tatlong maling paniniwala ang naranasan ninyo? Ano ang pinakagusto ninyong tip? At syempre, mag-subscribe sa aming channel, Aral ng Panahon, para sa mas marami pang natural at makataong gabay sa buhay at kalusugan ng mga seniors. Salamat sa panonood. Ingatan natin ang ating katawan at damdamin. Dahil sa tamang kaalaman, may mas malusog na bukas.